COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw, kaagapay. Ito po si Heidi Bernardo Sampang. Welcome kang muli dito sa lingguhang serye ng FEBC Philippines na nakatutok sa pandemyang COVID-19. Maririnig po natin maya-maya lamang ang ating mga balitang sinubaybayan nitong nagdaang linggo. At isang regular na segment din dito sa COVID-19 Watch Weekend, ang Frontliner of the Week, kung saan meron pong tampok si Joy Kawayan Combatir sa kanyang isang panayam. At dito rin po ay makikilala natin ang mga bayaning humaharap sa laban kontra COVID-19. Maririnig din po natin later on ang mga karanasan ng Medical Ambassadors Philippines sa pagbuo ng malakihang paraan para matulungan ang mga maralita sa lungsod. At mula po sa Pangulo ng FEBC Philippines, pag-aralan po natin ang mga prinsipyo mula sa Biblia na gagabay sa ating pagkalinga sa mga mahihirap sa panahong ito ng krisis. COVID-19 Watch. Iginiit ng Department of Health na posibleng dapuan muli ng COVID-19 ang mga gumaling na sa sakit. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang antibodies na lumalaban sa virus ay hindi nagtatagal sa katawan ng tao, kaya mataas ang tsansang magkaroon muli ng COVID-19 ang mga taong nakarecover na sa sakit. Pinayuhan din ni Vergere ang publiko na iwasan ang paggamit ng salitang reinfection dahil wala pang sapat na basehan para dito. Sinisilip na rin ng DOH ang unang documented case ng reinfection sa Hong Kong, kung saan isang 33 anyos na lalaki ang nagpositibo muli sa COVID-19 matapos ang higit 4 na buwan mula nang gumaling siya sa sakit. Una nang sinabi ng World Health Organization na walang ebidensya na ang mga gumaling at mayroong antibodies laban sa COVID-19 ay protektado na mula sa ikalawang infection. Samantala, nagpaalala ang DOH sa publiko na ang isolation ay susi para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kailangang mag-isolate o mag-self-quarantine ang sino mang magkakaroon ng sintomas ng COVID-19 para maprotektahan din nila ang kanilang sarili at kanilang mga mahal sa buhay. Pinayuhan din ni Vergere ang publiko na agad na ipagbigay alam sa mga barangay health response teams sakaling nagkaroon sila ng close contact sa isang COVID-19 patient. Binigyan din ng DOH na ang laban sa COVID-19 ay nagsisimula sa mga komunidad, barangay at sa mga tahanan. Sa ibang balita, hinihikayat ng ilang eksperto mula sa University of the Philippines ang gobyerno na panatilihin ang maayos na pagtugon sa COVID-19 at ang naitatalang mababang kaso ng sakit kada araw. Ayon kay Dr. Guido David ng UP Octa Research Team, kung mapapanatiling mababa ang porsyento ng bagong naitatalang kaso ng sakit, maaaring maabot ng bansa ang healthy Christmas sa Disyembre. Nagiging sapat din anya ang pagtutulong-tulong ng pamahalaan at publiko, kaya napapaunlad ang pagtugon sa virus. Samantala, pinayuhan din ni Professor Ranjit Rai ng UP Octa Research Team ang publiko na ipagpatuloy ang maayos na pagtugon para mapigilan ang pagkalat ng virus. Ito ay matapos na bumabaan niya sa 1.1 hanggang 1 na lamang ang kaso ng COVID-19 sa bansa, na mas mababa sa 1.4 na naitala nitong Hulyo. COVID-19 Watch Weekend. Ngayon naman, kaagapay, narito ang Frontliner of the Week mula sa 1062 DXKI sa Coronadal City, hatid ni Joy Kawayan Combatir. Ang kanyang guest na kasama ay si Dr. Archie Apostol. Sa gitna ng pagbabadya ng local transmission sa ilang bahagi ng Rehiyon 12, ibinahagi ni Dr. Archie Apostol ang kanyang karanasan at inihayag ang mga hamong kinakaharap ng ating mga medical frontliner, kung kaya't sila na mismong nasa pribadong sektor ang nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang mapaigting pa ang pagpapatupad ng mga alituntunin upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng COVID-19.
Si Dr. Apostol ay isang internist at pulmonologist na miyembro ng South Cotabato Medical Association at volunteer sa Soxergen General Hospital na siya ring COVID Center dito sa South Cotabato. Narito ang naging karanasan at naging obserbasyon ni Dr. Apostol. Nung umpisa, nung March, syempre hindi pa natin masyadong alam kung anong gagawin. Kasi hindi pa talaga na-set yung mga protocols, yung mga guidelines. Medyo, kumbaga, lost pa tayo that time. Tapos, ako mismo, nag-handle ako ng isang patient na nag-positive. Pero mabuti na lang din at yung patient ay hindi naman nagkaroon ng severe na symptoms. Nakasurvive naman siya, and then after several swab, I think mga 2 swab pa siya nag-positive. And then after that, umokay na siya. Hindi naman nagkulang yung ating Department of Health as well as ang WHO sa pag-set ng mga protocols, mga guidelines. Ang problema lang talaga natin is yung mga tao, no? Yung hindi masyadong sumusunod sa mga sinasabi natin, na for example, wear mask, ganyan, social distancing, yung ano pa rin, prevention dapat. Pero kung makikita mo yung mga tao ngayon, parang wala lang. Parang back to normal, no? So yung nakakalungkot dyan kasi yung takot lang, yung mga taong kagaya namin nasa services, kami yung medyo napapraning, natatakot para sa mga ibang tao kasi parang wala lang talaga sa kanila. Kung mag-iikot ka around, makikita mo yung tao na hindi nagsusuot ng mga mask, walang social distancing. Kahit nga ba pumunta ka sa mga establishment na sarado, yung enclosed areas, may wala talaga nagpo-follow ng social distancing at saka wala nagmamask. Isa pa sa pinakamalaking naging challenge din namin, especially sa amin na mga nag-volunteer sa ating COVID center, ay yung problema natin sa mga when it comes to politics, yung mga hindi nagkakasundo na mga tao dahil sa politika. So minsan affected din kami, no, na mga volunteers doon. Ang mahirap lang ngayon kasi lalo na nagkaroon na tayo ng parang isang naging positive na hindi pa natin ma-determine kung saan nakuha at marami na naging contact. So, yung paalala pa rin namin na sana sumunod lang yung mga tao sa mga sinasuggest, nire-recommend natin para naman sa kanilang kapakanan. Kaya nga kami na mga members ng South Cotabato COVID team, nag-reach out na kami, especially the Internal Medicine Society of South Cotabato. Kami na mismo nag-reach out sa mga LGUs para lang ma-reinforce, ma-reassess, ma-evaluate, at saka siguro to remind them na dapat i-implement talaga yung ating palaging sinasabi na mag-mask, social distancing, saka mag-hand wash. Tunay ngang malaki ang papel ng pribadong sektor at ng bawat mamamayan sa ating pakikipaglaban sa pandemyang ating kinakaharap ngayon. Kaya't narito ang dagdag na paalala mula sa ating frontliner of the week na si Dr. Archie Apostol na nagpapatuloy sa serbisyo upang makontain ang virus. Yung number one siguro talaga dahil sa mga mahal mo sa buhay, family, friends, ganyan na ayaw mo na mahawaan din sila. So as much as possible, ginagawa namin ito para hindi na mag-spread, kung pwede ma-contain, para naman maprotektahan mo yung sarili mo, yung mga mahal mo sa buhay, at mga kaibigan mo, no? Yung mga tao sa palibot mo, na as much as possible, kung maaari lang, wala tayong magiging local transmission. Kaya yun yung gusto namin na mga nag-volunteer sa ating COVID center na as much as possible, contain natin yung problem para hindi na siya dadami at hindi maapektuhan yung ating mga kasama sa buhay, mga kaibigan, mga katrabaho, mga kapamilya natin. Paalala ni Dr. Apostol, mahalaga ang pagsunod ng bawat isa sa mga ipinapatupad na quarantine protocols. Payo nito, habaan pa ang pasensya at i-update ang sarili mula sa mga tamang sources. Dapat maging obedient tayo, maging masunurin sa lahat ng mga batas na galing sa ating gobyerno, sa ating Department of Health. Kailangan maging pasensyoso, understanding, at kailangan mag-aral, magbasa, hindi lang makinig sa mga chismis. Dapat mag-aral din kasi yun magiging sandata natin yung ating pag-aaral, pag-research.
pertaining to this kind of problem like this virus, no? Kung ano yung kanya, ano kasi siya very dynamic, nag-change from time to time. Yung dapat mag-update din tayo ng ating mga guidelines, especially sa mga kasama ko sa mga kasama ko mga healthcare workers, na dapat mag-update din tayo from time to time ng mga guidelines, ng mga management, kung paano natin haharapin itong problem na to, no? At saka sa mga tao na sana sumunod sa ating gobyerno, kasi hindi naman hangad ng gobyerno natin na yung kapahamakan ng lahat. So, gaya ng contact tracing, kung ano yung nare-recommend ng ating government, dapat sundin natin. So, kung sinabi na magganito tayo na contact tracing, ito yung gagawin natin kasi nakakatulong talaga siya. Gaya ng idiniin ni Dr. Archie Apostol, disiplina at kooperasyon pa rin ang mabisang paraan upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng COVID-19. Alalahanin ang sinasabi ng Biblia sa mga taga-Roma 13:1. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Para sa COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat, Joy! Susunod po sa ating COVID-19 Watch Weekend ang karanasan ng Medical Ambassadors Philippines sa pangunguna ni Dr. Alice Banias at ang partner organization nito na SIM Philippines. COVID-19 Watch Weekend. Kasama ko sa araw na ito ang mga kaibigan natin mula sa Medical Ambassadors Philippines. So, unahin ko na ipakilala si Pastor June Arizala. Si Pastor June po ay isa sa mga partners ng Medical Ambassadors Philippines at siya po ay miyembro din ng SIM Philippines Society for International Ministries at member ng ANI, ang nagkakaisang iglesia. At kasama natin sa usapan natin ngayon sa Bukas Isip, Dr. Alice Banias. Siya po ang Executive Vice President ng Medical Ambassadors Philippines na medyo matagal na po na tumutulong sa iba't ibang mga communities na. Dr. Alice Banias, magandang araw, Ate Alice. Alam ko magkakaiba ang inyong mga environments, pero mayroong mga common na mga bagay doon sa inyong mundong ginagalawa na. Pero inside, as individuals, ano ang masasabi ninyong naging lesson nitong mga nakaraang ilang buwan? Ano ang itinuro ng pandemya sa inyo in terms of your own values, your own priorities, yung pananaw ninyo sa present, sa future? Ate Alice. Yung impact sa akin ng pandemya, oo. Una-una, isa akong busy tao. Parang, in fact, lahat ng mga travels ko abroad, talagang may 3 magkakasunod. So, nawala yan. Of course, na-postpone siya o kinancel. Pero, sa isang banda, natuwa ako kasi mula nung nag-ECQ, MECQ, most of the time nasa bahay. So, nagkaroon ako ng me time. Sa akin muna personal, yung me time, meaning to say, because of this pandemic crisis, now I have more time to be myself, to pray, to spend time more in studying the Word of God. Ayon. And then to have more time for reflection. Kasi if you are in the next chapter of your life, ano yung mga plano mo? Together with my husband. Although my husband did not stop going to the clinic. Life must go on. Kanyang ganon. ECQ, MECQ, GCQ. I have to attend to the needs of the people. Mm-hmm. And that is the problems, medical problems. So mahirap sa kanya, pero grabe, hindi talaga siya huminto from the time that it was a lockdown mode up to this time. Yes. Oo, muntik na ngang nagka-COVID siya, pero praise the Lord, negative ang swab test niya. Yes.
Tapos negative din ang swab test ko. So, nagkaroon siya ng telemedic. 1 week namin siyang kinulong. Hindi ka makakalabas. But still, you know, yung love niya to serve the Lord and serving the people. So, I think yun yung nakita kong I know how to prioritize now. Kasi ako din yung man pleaser ako eh. Ay ate, okay. But this time, I have to prioritize things. I have to say no. So, yun, na-establish talaga yung, shall I say, even at my age, yung discipline. I need to discipline myself. I need to say no, or when to say no, when to say yes. So, ano pang naging, nito, sa community naman ay very innovative naman. Talagang we have creative ways how we communicate with the community. We thank God for the technology. Sabi ko, Lord, buti na lang ngayon nangyari itong pandemic at hindi 20 years ago. Or else, how can we communicate? How can we do this? Diba? So, I'm still praising the Lord because we have ways and means to communicate, ways and means to, you know, to share ano yung mga nararamdaman natin, ano yung mga problems, ano yung mga praises and thanksgiving natin. And so with the community, meron naman silang cellphone. So nalalaman namin what is happening also in the community. And then meron kaming mga na-disciple na doon, sila yung mga contact people. So, ayun. And then, yung partner mo sa yung mga government offices, officials, sila yung mga active partners namin. And we are being made aware what is happening in our communities that we are serving. Don't worry, Alice, they're being taken care of by the barangay officials, you know, nakaka-receive naman sila ng ayuda, kaya no worry. So, yun yung role ng magandang relationship with government and non-government organization within the community. Napakaganda na meron tayong masasabing role nitong COVID-19, which is that of teacher or instructor, na tinuturuan niya tayo na iba't iba. In a way, nire-revise niya, yung parang china-challenge niya yung mga dati nating priorities at values. Kung alin ba dyan ang uunahin natin? Man-pleaser versus prioritizer. Malaking change of mindset yun. Okay. Sa'yo, Pastor June, ano ang nabago sa pag-iisip mo, outlook mo because of this pandemic? Isa po siguro yung pagiging maingat, tsaka at the same time paano magiging mas matalino para ingatan mo yung sarili mo, pero at the same time hindi ka naman mapipigilan sa paglilingkod. Sabihin, kasi po parang tinitingnan ko yung karanasan namin na oportunidad kasi ito yung panahon na very spiritually aware yung mga tao especially doon sa mga communities na aming tinutulungan. Kasi hindi sila galing sa background na Christian So, pero yung awareness nila ng Diyos at yung sovereignty, yung kapangyarihan ng Diyos sa lahat na nangyayari ito, ay napakadali Yung pagiging pag-encourage sa kanila na manalangin tayo. Doon ko nakita yung yung mga bagay na hindi namin o ginagawa namin na para bagang walang nangyayaring spiritual, pero this time mas lalo silang naging aware sa need ng kapangyarihan ng Diyos dahil hindi nila alam kung anong gagawin nila o hindi natin alam kung anong gagawin natin sa sitwasyon na ito. Hindi mo alam kung meron kang kahalubilo na may sakit na o ano. Pero at the same time, na ma-appreciate mo rin yung ginagawa ng Diyos na pag-iingat sa bawat manggagawa, no? Kasi may mga workers kami nakasama within our organization
pupunta rin pa rin sa community. Tapos biglang may masasabihin, meron kang pinuntahan na merong may suspect na may COVID. Pero hindi pa rin, ewan ko, ang pag-iingat ng Diyos pa rin ay naandoon. Nakakatuwa dahil hindi natakot dahil kahit na yung mga kasama namin, may iba, may senior, may iba naman ay may mga precondition. Pero siguro innate sa manggagawa yung maglingkod sa komunidad kasi kung kawawa sila, mas lalo kung walang tutulong sa kanila. Pero at the same time, on a personal level naman, mas lalong nagkaroon ako ng time na magbasa ng Bible. Noong bago magsimula yung 2020, sabi ko, magsimula kasi nag-desire ako na basahin yung Bible twice sa isang taon. This time, nagawa ko sa loob ng 5 buwan eh. Nagawa ko na, which is hindi mo magagawa yung kung wala kang, kung wala itong mahabang panahon mo na wala kang ginagawa. May variation lang, may pakikinig tapos may pagbabasa. Kaya talagang nagpapasalamat din ako doon sa oportunidad na ito na pinatigil kami muna panandalian ng Panginoon sa natural na ginagawa po namin. Okay. Napakaganda yan. Samantala, patuloy po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais po ninyong iparating dito sa gawain ng FEBC Philippines. Pwede pong pumunta sa ating webpage na donatenow.febc.ph donatenow.febc.ph para po ipadala ang inyo pong mga suportang pinansyal sa ating pong ministeryo. O kaya tumawag po sa 0947-333-5605 0947-333-5605 or sa landline number na 8650-0855 8650-0855 para po sa mga detalye. At good news kaagapay, pwede rin nyo pong padaanin via GCash ang inyo pong donation para sa ating ministeryo. May mga nag-aalala na hindi makalinga ng husto ang mga maralita sa panahon ng krisis tulad po ng COVID-19. Kailangan nila ng tulong sa iba't ibang paraan. Ano nga po ba ang tamang pamamaraan ng pagtulong sa mahihirap? Sapat na nga ba ang mag-abot ng ayuda at relief package sa mga nangangailangang pamilya? Samahan po natin ang Pangulo ng FEBC Philippines, si Kuya Dan Andrew Cura, para sa pagbubulay na ito. Ayon sa Pangulo ng World Bank, David Malpass, hindi bababa sa 100 milyon sa buong mundo ang bumalik sa kasukdulang kahirapan dahil sa COVID-19. At malamang mas tumaas pa ang bilang kapag lumala o tumagal pa ang pandemyang ito. Ang pangamba ng ilan ay baka tuluyang maiwanan na ng mga mayayamang bansa ang mahihirap dahil dito. Sinabi ng Thomson Reuters Foundation, dapat tandaan natin na kung ano ang nakakaapekto sa aking kapwa ay nakakaapekto rin sa akin. Malinaw ang Biblia sa mga prinsipyong ito tungkol sa mga mahihirap. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang ilan. Una, malapit sa Diyos ang mga mahihirap. Magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin niyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Deuteronomio, Kabanatang 15, Talatang 10. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Kawikaan 19, Talatang 17. Pangalawa, ang pagmamalasakit sa mahirap ay tanda ng pagiging makadiyos. Kung mayroon man sa atin na nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba nating sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Unang Juan, Kabanatang 3, Talatang 17. At kung gagawin ninyo ang pagpapakain sa mga nagugutom, ang pagbibigay ng pangangailangan ng mga dukha, darating sa inyo ang kaligtasan
na magbibigay liwanag sa madilim ninyong kalagayan na parang tanghaling tapat. Isayas, Kabanatang 58, Talatang 10. Pangatlo, may parusa ang Diyos sa mga hindi kumakalinga sa mga mahihirap. Ang hindi pumansin sa daing ng mahirap kapag siya naman ang dumaing ay walang lilingap. Kawikaan 21, Talatang 13. Kinilala ng unang simbahan ang mga prinsipyong ito bilang bahagi ng buhay Kristiyano. Itinuring na normal ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ito ang mababasa natin sa mga gawa, Kabanatang 4, tungkol sa buhay ng simbahan sa Jerusalem. Bunga ng pagmamahal ang pagtulong sa kapwa. Ang sabi sa mga gawa, Kabanatang 4, Talatang 32, nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan. Itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kung hindi para sa lahat. Nakabantay sa pangangailangan ang pagtulong sa kapwa. Pangangailangan na nag-uudyok sa mga mananampalataya upang kumilos. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Mga Gawa, Kabanatang 2, Talatang 45. Sa panahon natin ngayon ng pandemya, maaaring maging komplikado ang usapan patungkol sa mga mahihirap. Narito ang ilang kaisipang makatutulong sa ating lahat. Una, maging matalino at marunong sa pagtulong. Sa mga Gawa, Kabanatang 6, ilang mga balo ang tila nakaligtaang abutan ng pang-araw-araw na tulong dahil sa mabilis na pagdami ng mga mananampalataya. Nagpahayag ang mga apostol sa kapulungan. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasama ninyo ng 7 lalaki na may malinis na pangalan, marunong at puspos ng banal na espiritu. Sila ang pamamahalain natin sa mga material na tulong. Mga Gawa, Kabanatang 6, Talatang 3. Tandaan na mayroong maitutulong at maituturo ang mga mahihirap. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. Kaya walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Unang Korinto, Kabanatang 1, Talatang 28 hanggang 29. Huwag lang maging tagapamahagi ng relief goods. Ang pagtulong sa mahihirap ay ang pag-angat sa kanilang sitwasyon, hindi lang pag-abot ng pagkain o damit. Sa panahong ito ng pandemya, lalong tumitingkad sa ating isipan ang kalagayan ng mga mahihirap. Gamitin natin ang pagkakataong ito upang maging mga kamay ng Panginoong Hesus, upang ibalik sa kanilang puso ang pag-asa ng masaganang buhay. Sabi sa Mateo, Kabanatang 25, Talatang 35 at 40. Sapagkat nang nagugutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo. Nang naging dayuhan ako ay pinatuloy ninyo ako sa inyong tahanan. Nang ginawa nyo ito sa pinakahamak mong mga kapatid, para na rin nyo itong ginawa sa akin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-aruga at pagkalinga po sa aming lahat sa panahon ng pandemya. Ngunit alam namin, Panginoon, na marami pa ang mas lalo pang nangangailangan, mas lalo pang naghihikahos sa kapanahonang ito. Mangyari, Panginoon, na kami ay tumagon sa aming pagpanalangin sa kanila. Mangyaring kami rin ay kumilos, na kami ang sasagot ng aming sariling panalangin, na tumulong na maiangat ang kanilang kalagayan at makapag-abot hindi lamang ng mga material na bagay, kung hindi makapag-abot ng pag-asa, ng pag-ibig, at ng tunay na pagkalinga sa kapwa. Ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. At dito na po nagtatapos ang ating COVID-19 Watch Weekend para sa linggong ito. Mag-ingat po tayong lahat, kaagapay. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po si Heidi Bernardo Sampang sa pangalan na rin po ng ating buong pangkat. Kami po ay nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita, kwento at panawagan na inyong natunghayan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID-19 Watch Weekend ay isang special limited series mula sa FEBC Philippines.